bag. Binabiyahe yan, by land, para hindi masita. Papunta doon sa Cebu. Pagdating sa Cebu, pinapark lang nila doon sa Gaisano, parking area ng Gaisano Mall. Pinapark lang na doon at doon nagkaka-distributan ng goods. Yun ang sabi niya sa akin kagabi. So ngayon, right now, he is already at par with Jaguar Diaz as far as the operations of the drug trade in Central Visayas. So, he may be ranked number 2. Yan, number 1 pa rin si Jaguar Diaz, but maybe at par na sila. Dahil hindi na siya dumadaan kay Diaz. May separate na siya na linya, direkta sa Bilibid. Sir, follow-up lang po. May existing po bang warrant of arrest itong sa Balones? Hinahanapan pa. Next question from Makapagal to be followed by Bea Cupin of Rappler. Sir, mostly ngayon denial. Parang he said, she said ang nangyayari. So, after the denial, what's next? At gaano ba katibay yung hawak nating intelligence information sa kanila? To tell you frankly, kung hindi talaga natin sila mapin down, dahil drug lords are very hard to pin down, unless talagang very comprehensive yung case build up mo sa kanila through electronics and everything. But, frankly speaking, kung hindi man natin sila mapin down, deny sila ng deny, at least alam nila na kilala na sila ng taong bayan na sila yung pinapangalanan at nag-promise sila na magbago sila. So sana, this will start the change that we are longing for. Sana, magbago na sila. At pag magbago sila, gaganda din yung Pilipinas. Sir, follow up. Sir, natatakot sila na baka daw binigyan nyo ng mukha o pangalan para yung mga vigilantes daw matutukan sila o masama sa hit list. Ay, kaya ko nga sila pina-present sa media para naman makita ng mga tao na yung gustong tumira sa kanila na nag-surrender na sila. So, wala na magka-interest na tirahin sila. Wala na silang motive. Ano pang motive nila? Kung pira-pira lang habol nila, gusto lang premyo. Hindi na sila magkakuha. Dahil nag-surrender naman yun. Surrender na. The next question will come from Bea Cupin and then followed by Marisa Mali of GMA7. Sir, parang yung nangyayari ngayon, it's sort of a name and shame campaign. Pero it's turning into a name and shame campaign headed by the President, no less. Pero he also admitted, sir, na baka nga hindi pa siya sure talaga sa lahat. Baka may mga maling pangalan doon. Parang, aren't we worried that, parang this will spiral out of control, na parang unfair na rin po to some of our the local chief executives or the judges or the police personnel who are now named in public as tied to drugs, parang yun pala hindi naman pala totoo yun. Alam ko bakit tayo'y masyadong concerned doon sa kung magkakamali tayo. Sana concerned tayo doon sa magandang idudulot itong malakihang kampanya na ito. Kung masyado tayong magpapakontrol doon sa takot na magkakamali ito doon sa maliit na bagay, maliit na porsyento, walang tatakbo itong kampanya natin. Marisa Mali to be followed by Lea Ilaga. Just follow up. Sir, follow up. Sir, baka people might say na parang in contrast to siguro the usual criticism na parang iba yung treatment sa big time, sa mga small time. Parang dito, sir, may nakasalubong na mga police generals, police colonels, sinasalubong sila sa krame, parang more or less ensured yung safety nila compared to, in the barangays, parang may mga balita na pinapatay pa nga, sir, pagkatapos sila mag-surrender Bia, yung namamatay pagkatapos ng surrender, that they were presumed to be re-engaging themselves sa drugs. Nag-surrender yun for comfort. Pagkatapos ng surrender, clear na tayo. Patuloy naman tayo sa ating pagpupos. Kaya namamatay yun, nababaybas. Pagbaybas, namatay, lumaban. Nag-surrender na sa atin ito last week Bakit? Bumalik pala siya sa dating gawin, kaya namamatay yun. Ito naman mga mayor, ito naman mga general, ito mga polis na dito ngayon. Paano ko sila patayin? Na nag-surrender sila dito? Sa loob pa ng krami. Patayin ko dito sa loob ng krami? People are asking for blood. And gusto sila sawang-sawa na. But I cannot give you unnecessary blood. I can give you necessary blood lang. Hindi yung unnecessary blood.
Yes, sir. Marisumali, then Leia of UNTV. Sir, good morning. This is just a follow-up to what Bea asked. I don't think it is really fearing if somebody will be mistaken or they will commit mistakes in actually naming these drug personalities. But these people who are actually named and apparently if there are no enough evidence against them, they're also entitled to human rights and they are presumed to be innocent unless proven otherwise. So what will happen if the otherwise will be the end of this investigation? Because right now, can I just clarify, you are saying that there is really not enough evidence to really pin these people down as of yet? Yeah. Wala pang enough true. evidence That's right true. now, but yun nga, they're also entitled to human rights. Sir, so what if the otherwise will happen? What can I do? What can I do? They are being named by the President. Nung pinangalanan sila, pumunta sa akin para mag-surrender. Kailangan man hindi ko sila entertainin. Andito na sila. Hindi man ako nagpapangalan sa kanila. It's the President. So, ngayon, andito sila. So, i-process namin. Kaya nga, pagka-surrender nila, pupunta sila sa IDG for investigation. Custodial investigation para maklear ng pangalan nila. Otherwise, kung walang investigation na gagawin, that's another thing. Sir, you're one of the security officials of the President. Has he mentioned to you what exactly has been the basis of naming these people? Any intelligence information? Ano ba ang naging basehan? Ibinulong lang ng mga civilians, concerned citizens? Ano ang basis for naming these people? Yung listahan na ito ay pinagdaanan ito ng workshop. Nag-workshop yung mga intelligence community tungkol dito. So dumaan na yan doon sa kanila sa intelligence. Kaya bago yan nakapunta kay Presidente, winworkshop yan nila. Leia. Hindi yan chismis lang ha, na mayroong bulong kay Mayor na ay kay Presidente na, Sir, si ganito kalaban ko sa politika. Ito sir, hindi nagsuporta sa iyo sa eleksyon. Isama mo. Hindi naman ganun kababaw si Mayor. Kaya si Presidente. Hindi ganun kababaw. Anong agencies yung nag-workshop, sir? PDEA, PNP, AFP. Kasama na lahat. Nag-workshop na sila. Sir, one last before we proceed to Leia. Can I just ask how will these people who submitted themselves to the PNP be treated after their processing po ba? Uuwi na sila? Paano ang mangyayari? How will you have a hold on them just in case they will be proven guilty after the investigation? Depende yan sa kalabasan ng investigation ng CIDG. Pag sabihin ng CIDG, ito sir, kailangan, pwede sila umuwi. Ito sir, kailangan natin i-inquest dahil talagang i-inquest ito. I-inquest nila. Ito sir, regular filing. Dahil, irregular filing. Depende sa IDG yan. Right now, yung sa IDG, wala pala. Nag-coordinate siya sa DOJ as far as the filing of cases dito, possible filing of cases dito sa mga nagsusurrender. Nag-coordinate siya sa DOJ. Leia Ilagan to be followed by Ann Soberano of Bombo Radio. Morning, sir. Sir, sinabi mo kanina na nakausap mo na si Franz Zabalones. Sir, gaano kalalim yung nakuha mo mga impormasyon tungkol sa kanya? Meron ba ulit na mga opisyal ng PNP na dawet sa Yes. operasyon? Sabi niya yung payola na binibigay niya monthly. Magkano napupunta kay Colonel ganito, magkano napupunta kay Major ganito, magkano napupunta kay Chief of Police na ganito. Sinabi niya lahat kung sino-sino yung mga officers ng PNP na involved. At sa lahat na sinabi niya, lahat yun ngayon ay wala na doon sa Cebu. Pinagtatapunan natin sa ERMM, pinagtatapunan natin sa Cordillera, yan yung mga opisyal na yan. Hindi lang opisyal, pati PNCO. Yung mga PNCO siya sinabi doon kung sino yung tumatanggap ng pera sa kanila as drug payola. Sir, hanggang saan ang protector niya? Regional director ba? At ito bang regional director na ito ay yung retired na Ganito yung sinasabi niya. Hanggang kernel lang yung binibigyan niya ng pera. At hindi niya alam kung itong kernel na ito, na close sa general, ay nagre-remit ng pera doon sa general na nasa taas.
Basta ang alam niya, first-hand information niya is direkta lang sa kernel binibigay niya. At hindi niya alam kung ito yung maakyat doon sa general, yung pera na binibigay niya. Sir, pwede bang malaman kung sino po yung colonel? Ipatatawag mo po ba yung colonel na yon? Baka mapatay ko yung kernel na yun pag ipapatawag ko eh. Baka mapatay ko. Andun pa rin. Mahawakan ko yung leg at babalik ko yung leg pag nasa harap ko. Sila tama na, nasa RMM naman siya. Bahala na yung IAS. Ito ang IAS na bahala doon magkatay doon sa kernel na yun. Katay natin yun legally. Kakatay natin legally. Magkano daw pong binibigay weekly kay colonel? Basta, sabi niya mga 200,000 weekly ha. Yung kanyang distribution ng pera, 200,000. Ha? Oo, kakarelib lang. Nandun na. Ay, hindi. Basta, nandun na. Si Iyas na bahala magkuhan nun. Next Si Iyas question na bahala. from Ann Soberana to be followed by Henry Atwelan of DZMM. Sandali. Okay lang. Si Bung Luterio na lang. Ha? Si Luterio at saka si Kaloy. Sasagot sa inyo. At Bok, sino makapagbigay ng number? We will update po. May mga dumating. Kay Kaloy na lang kayo kumuha ng update ha kung ilan. Oh, We will, bigay mo lahat ng name ha, Kaloy. Will ko, sir, will Pati ko. yung numbers. Opo, sir. At saka yung position. Yes, Mayor, Vice Mayor. Oh. Ha? Depende sa IDG. Sa IAS. Kung pinadagtis mo. Sir. We will Alam have naman nyo, sinabi ko na, yung mga pulis doon sa baba. Sir, pauwiin pa ba natin si Salune, sir? Pauwiin pa rin natin ngayon? Hindi Okay. pa uwiin yun. Okay. Baka pwede pa i-inquest yun na si IDG. Okay. Eh, may lawyer naman siya kasama eh. Pag makita sa IDG na mabigat masyadong ebidensya akin sa kanya, i-inquest yun. Huwag na. Yes. Sir, we will Bahala na. have the final Sila, statement of pag-usap the na kayo, at alis na ko. Ha? Opo. Final statement, sir, from the Chief PNP. Yung mga pulis, sinasabi ko na kanina, pag sila'y bumalik sa sarili lang, sa dati lang ginagawa, sobra ng ginagawa na offense, papatayin ko sila. Papatayin ko yung mga pulis na yan. Pag sila'y bumalik sa pagbibinta, pag-recycle ng droga, papatayin ko yung mga pulis na yan. Thank you very much. That's a statement of the Chief PNP. We still have Chief Superintendent Lotero. Thank you very much, sir. Hindi bang official eh. We'll have the Inspector General of the Internal Affairs to give you the data pertaining to the investigation being conducted to the PNP personnel. General Loterio. Sir, magtatanong. Sir, papaanong process ang gagawin doon sa mga pulis? Well, the first, right now they're being documented. We're getting some demographics from them. After that, there will be a one-to-one interview of the police personnel who arrived today. We have also recommended, because we anticipate a long investigation process. We have recommended that they will be assigned to the holding unit of the Philippine National Police. So that's it. That's how far we can go. But Internal Affairs Service also has an intelligence unit. So we would like to obtain from them some data about the links with other personalities and with other policemen who might be involved in the in illegal drugs trade. Ann Soberano from Bomborayo. Yes, ma'am. Holding area ng PNP, yung 30 plus na police na... We will be recommending for all of them to be placed in the holding unit of the Philippine National Police. Hindi na sila pwedeng umuwi sa kanilang mga unit, sir. Until the investigation will be finished or terminated, yes. Henry May Atwelan. timetable po ba tayo, sir, sa hanggang kailan pong investigation? Sa We mga cannot really say the nature of investigations, that the dates are not definite. Thank you. Henry Atwelan of DCMM to be followed by Glenn Wego of DCWB.
Okay na. Glenn Wego, to be followed by Jeff Canoy. General, initially po ba may mga umamin na, may information kayo na mayroon ng umamin doon sa mga pulis na lumapit kay PNP Chief? I only had a cursory interaction with them. Wala kaming nababanggit na, wala pa kaming napapag-usapan na substantial which can answer your question. So hanggang doon lang po. Ruel Perez, inquirer. Conference ng Campo Crame. At yan po ang press conference na isinagawa ng PNP. Kanina po humarap ang kanilang hepe na si PNP Chief Ronald Bato de la Rosa. Idinitalya niya ang di umano ay paraan ng drug trade sa Central Visayas. Anya, tukoy na nila kung sino ang number 2 drug lord na dati raw underlink ni Jaguar Diaz. Ayon pa kay De La Rosa, malalim ang intelligence workshop mula PIDEA, PNP at AFP na naging basihan ng pagbuo ng listahan ni Pangulong Rodrigo Duterte at hindi raw ito basta chismis lamang. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na raw ang PNP-CIDG sa Department of Justice para sa posibleng pagsasampa ng kaso sa mga personalidad na pumunta na sa mga kinauukulan para magpaliwanag ng kanilang panig. At yan po ang may init na balita sa oras na ito. Tutok lang dito sa GMA News TV para oras-oras. Alam mo, ako po si Trisha Zafra. Gandang umaga.